soul. I confide with you through all my darkest moment. In you I find my peace, Ate Chita, comfort when I'm weak. I trust in you, the storm and raging sea. Uy, Cancun, Mexico, Cheryl, Laksamana, Orsua. Enjoy kayo dyan, ha? Ingat lang din. Shera Piel, Maria Cecilia Talili. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Oh, baliktad ang pangalan. Ako, pahirap basahin yun. Sorry. Amen. Ate Cleo, kumusta po kayo? Praise God. Kumusta po kayong lahat? Kami ay papunta ngayon ng church dahil po sa launching first day ng Vacation Bible School. 200 plus ang registrants. Kaya sina Rose ay I think madaling araw na umuwi. Tumulong siya sa pag-set up. Ako naman ay nag-preach ng first and second service. Nag-dedicate ng dalawang sasakyan. Dalawang sasakyan ang dinedicate ko kahapon eh. Ayun, tapos kami ay may biniling ilang bagay kasi after noon kami ay pupunta ng Leamington dahil doon ang meeting ng officers ng OFMF. Hanggang Sunday na kami doon. May warong kaming water baptism sa London, Ontario, at saka sa Leamington, Chatham, Kent ata. Tapos magpipreach ako ng 3 ata ang preaching ko. Windsor, Chatham, Kent, tsaka ang Leamington. Nako, exciting. Amen. Praise the Lord. So, simulan na natin. Para masarap awitin yun eh. Kaso kukulangin tayo ng oras. Chorus na lang kaya. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I keep on to be with you, yes Lord. I keep on to be with you. I keep on to be with you. Yes, Lord. We live to worship and to honor you. Oh Lord, you're our priority. You are the only one that we seek. We desire to please. We are serving. You're the only one, Lord God, who is our Lord and our Savior. And today, Lord, once again, may you be with us, teach us, guide us by your Holy Spirit through your word. Enlighten us, inspire us, O Lord, increase our faith, increase the fear of God in us, so that we will live godly and learn to hate sin. We commit to you all things, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Mula na po natin, So, Monday na. Grabe, another month na tayo. First Monday ng August. Wow. Glory to God. At matatapos na tayo sa Book of Revelation. Mag-i-start na tayo sa Genesis. Kasama pa ba kayo sa Genesis natin? Praise God. Hanggang bumalik na si Jesus tong ating ODD.
Revelation chapter 21, verse 22 to 27. Wow. Dali po. Sorry po. Ano daw yun? See you. Mercy. Oh, Sister Mercy pala yun. Chatham Kent. Okay. But I saw no temple in it, for the Lord God Almighty and the Lamb are each temple. The city had no need of the sun or of the new moon to shine in it. For the glory of God illuminate it. The Lamb is its light. And the nations of those who are saved shall walk in its light. And the kings of the earth bring their glory and honor into it. Its gate shall not be shut at all by day. There shall be no more night there. And they shall bring the glory and the honor of the nations into it. But there shall be no means enter it anything that defiles, or causes the abomination, or a lie. But only those who are written in the Lamb's Book of Life. Wow, may God bless the reading of His Word. Ang title natin ngayon ay The Glory of the New Jerusalem. The Glory of the New Jerusalem. Amen. Praise God. So, ang ating words overview ko, kabisado niya na, wag na tayo mag-overview. Punta na agad tayo sa words to ponder. May mga ilan ditong notes na magandang i-meditate. Ang una, sabi niya, but I saw no temple, for the Lord God Almighty and the Lamb are each temple. So yun, no? Wala na palang temple doon, bagamat binanggit niya na doon sa una ay merong may temple, no? May the tabernacle of God with men, of God will be with men. Hindi pala yun yung literal na tabernacle or building. Wala na palang temple, kung hindi ang the very glory and presence of God is like that temple, no? Ang galing, no? Grabe. So wala na yung eto dito pa rin tayo sa New Jerusalem. Eto pa rin ang kanyang kinukwento, yung New Jerusalem. 'Di ba? Naalala niyo yung everything was made new, new heaven and new earth. At pagkatapos nandoon yung New Jerusalem coming down from heaven. Tapos sinabi niya, I will show you the bride, no? Binanggit niya yung the bride ready for her husband. Tapos dinala siya sa new city, the New Jerusalem. At doon nga dinescribe niya yung itsura nung city, gaano na nga kahaba yun, 2,000 kilometers ang one side, square yun, square. So 2,000. Tapos ang pader niya 216. Ayun ang city, pero yung temple, wala na pala yung temple. Ang presence ng Lord ang magiging temple noon. Tapos dinescribe din kung ano ang mga mamahaling mga mamahalin na mga gamit doon. Ang kalsada ay transparent gold, no? Tapos ito binanggit yung glory. Dito naman tayo sa glory. Ang glory ng New Jerusalem pala ay the glory of God, the very presence of God. Tapos ikalawa, the city had no need of the sun and the moon to shine in it, for the glory of God is illuminate it. Naku, grabe, no? Wala nang sun and moon doon sa city, doon sa New Jerusalem. Wala na palang doon, sun and moon. Grabe. Dahil the Lamb is its light. Naku, gaano kaya kaliwanag si Jesus, no? Ito hindi na to hindi na to physical, hindi na to natural. Na to, glorious na masyado. Kaya wala ng sun and moon. So ibig sabihin, ang sun and moon mag-effect na lang yan hanggang millennial reign. Wala na siya kasi new heaven and new earth.
So wala ng sun at saka moon, no? Alalaban nyo kahapon, yung sun ay pink, ay sun. Yung moon, no? Pink yung moon kahapon, na picturean ni Rose, eh. Binidyo niya habang nagdadrive siya. Kita nyo rin siguro yon. Mawawala pala yan. Wala na pala, no? Sa new heaven and new earth. Oh, ang Lord ang liwanag. Number 3, the nations of those who are saved shall walk in its light. Oh, ano pala, no? May mga nations pa, so may Philippines pa. May mga Pilipino pa. No, mga save, mga save. So, maintain pala natin yung pagiging Pilipino natin. Ayun ang sabi, the nations of those who are saved shall walk in its light. Ano, the nations. Ano kaya yun? Plug kaya yun? Color of the skin? Nations eh. Ano ba ang nations? Di ba identity yan ng tao? So yung pala. Mga save ito ha, mga save. So nandoon di ba may mga Italian din siguro doon. No, may meditate nyo ba yon? So may Canadian. Ano kaya tayo doon? Dual citizen tayo. Ano kaya? Paano kaya yun? Naku, palagay ko Pilipino. Kasi yun ang talagang nationality natin eh. Pero may Canadian. Ako di. Paano kaya yun? Ano, Brother Tino? Ano ka, dual citizen ka rin kaya sa langit? Ano sabi kasi, the nations of those who are saved shall walk in its light. The nations of those who are saved shall walk in its light. Naku, hindi natin kayang arukin to. Pero palagay ko lang, may identity pa rin tayo ng ating nationality. Yun ito, malamang. So, ano tayo? Ma-identify pa rin tayo. Sabi, no, ikaw pa si Brother Tino, sa Canada ka nakatira. Saan ka talaga? Pilipino o sa langit kaya? Ano kaya si Brother Tino? Canadian o Pilipino? Pero malamang Pilipino. Ganun din ako. No, kasi yun ang sabi, the nations of those who are saved shall walk in its light. The nation of those who are saved. So, yung mga naligtas na mga lahi-lahi, ma-identify pa pala yun. Okay, next na tayo. The kings of the earth bring their glory and honor to it. So, yung mga kings of the earth, yung mga hari, siguro to, presidente, no, na mga mga convert, mga believers. So, ay sino kaya sa Pilipinas ang magiging presidente ng Philippines? Pagdating sa langit, meron siguro magiging presidente. Magugula tayo, no? Yung presidenteng na-save yan eh. Presidenteng na-save from unang panahon hanggang ngayon. Paano sino kaya sa kanila? Well, hindi natin alam. Or, baka sa millennial reign kukunin. Yung kasi 1,000 years eh. Di ba? May mga bansa pa sa 1,000 years. Wala si Satan. May maghahari. Para ibig sabihin, mga appointed ito ni Lord na mga believers in-appoint ni Lord sa millennial reign. Most probably, ayun ang mas tamang understanding. Sa millennial reign, for 1,000 years, mag-a-appoint si Lord ng mga Christian na babalik para mag-worship sa Kanya. Yun, once a year yun. Eto, na to, forever and ever na to. The kings of the earth bring their glory and honor into it. Sa city, magdadala sila doon sa temple, which is not the building, but the very presence and glory of God. Nakakalula, mind-blowing nations and kings. Ang tanong ko ay, sino kaya pero palagay ko yon, mga kapatid. Akin lang yon, no? Akin lang. Wala akong reference nun. Akin lang yon. Siguro yung naging in-appoint ni Lord na maghari, mag-oversee ng bansa during the millennial reign. Kasi mga believers na lahat yun eh. Yun, yung once a year, sasabihin niya, punta tayo kayo sa Jerusalem. Mga earthly, pa yon, mga mortal people pa yon. Ang church nun, glorified body na eh. Millennial reign. So, ganon. Yun! Grabe. Okay. So, sarap pag-usapan ito. Pero siyempre, iba-iba ang thinking, no? Iba-iba. Ba't makintawin dito ko? Iba-iba ang thinking. Pero ang mahalaga, ayun, mahalaga nations and king. Kung sino yon, ipasa Diyos na natin.
baka magtalo pa tayo o baka makipagtalo pa kayo ha. Basta nations o identity niya yon, kings of the nations. So siya ang magagaling yon. Ako palagay ko lang, yun yung sa millennial reign. Mga believers yon na in-appoint. Then number 5 na, its gates shall not be shut off all by day. No night ha. Wala nang gabi. Grabe. Wala nang gabi. So walang tulugan to. Sa langit, wala nang tulugan. Kaya ngayon sa mundo dito, matulog pa tayo. Siguro lang ha, malamang. Kasi rest, hindi mo kailangan matulog para mag-rest. Bakit? Di kasi mapapagod. Hindi na tayo mapapagod doon. Pero may nagsabi nga, ang Diyos naman kaya nagpahinga, hindi dahil napagod siya. Kung hindi nagsabi, kaya lang siya nagpahinga. Si Lord lang ang nagpahinga na hindi pagod ha. Kaya siya nagpahinga, tapos na yung kanyang gagawin. Yung kanyang creation natapos na. Ako sa Genesis, pag-aaralan natin yan, na una natuloy ako. Bakit ang Diyos nagsabing rest? Napagod kaya siya? Aba, hindi. Pero pan-Genesis yun. Huwag muna natin pag-usapan. Dito muna tayo. Yung temple, walang pinto. Kasi glory of God nga eh. Glory of God. Kaya wala siyang pinto. At hindi pa nagsashut. Laging bukas. No, grabe, accessible ang glory of God. Accessible. Ngayon, glimpse lang eh. Tilamsik lang ang nararanasan natin eh. Katulad ng Sunday. Ako, mga tao, tuwan-tuwa, bless the bless. Nagpipreach pa lang ako, nakikita ko, tumutulo yung luha ng iba. No? Glory of God yun eh. Naranasan nila. Iba naman, tumatawa. Iba, umiiyak. Glory of God yun. Yan ano po. They shall bring, ayun o, they shall bring the glory and the honor of the nations into it. Yan. So doon sa presence ng Lord, mag-offering, pero hindi offering eh. Bring glory and honor. Paano kaya nila gagawin yun? Ano kaya yun? Salita lang o offerings? May offering pa sa langit. They will bring eh. Magdadala. Glory and honor. Siguro worship. Malamang, no? Mga nations. No? Siguro iba't ibang lingwahe. Ano, mga Tagalog, Ilocano. Ano kaya ang salita ng Pilipino sa langit? Ang dami nating salita. Ano, dami nating matutuklasan. Ang dami nating tanong. Very exciting tuloy ang langit lalo. Number 6 na. But there shall be, ito ang pinakamatinding warning dito. But there shall be no means enter it anything that defiles or causes an abomination or a lie, but only those who are written in the Lamb's Book of Life. So ito ay paalala ni John na naman, no? Na siyempre wala nang sa eternity, wala na tong ganito eh. Wala na yung mga sinungaling. Kaya pinapaalala niya sa mga nabubuhay pa sa panahon natin. Hindi ho papasok sa langit ang mga sinungaling. Kaya hindi lahat ang namamatay papasok doon eh. Hindi lahat ng namamatay, maayos ang kalagayan. Linaw But there shall by no means enter it anything that defiles. Anything that defiles. Representing yan, pati bagay. Mga bagay na ayaw ng Diyos, karumal-dumal sa Diyos. Sama yung idols, yung lahat. Ano pa bang mga ayaw ng Diyos? Lahat ng ginamit sa kasamaan. Or causes an abomination. Yon. Abomination, idolatry ho yan sa Bible. Abomination. Group lang to, no? Ginroup lang, major title. Anything that defiles, abominable things, or a lie. Mga bagay na kasinungalingan. Nako. Totoo pala yung sinabi, liars go to hell. Ayan. Kaya po, sabi ni Ken Raymart, sounds exciting. Nako. Sobra exciting. Ken Mart, mag-iilocano ka ba ron? Ha? Kung nag-iilocano ka, ano kaya sila? Tagalog ka kaya ron? O English? Grabe, no? Kasi nations eh. Ang identity ng nations, di ba, flag at saka language. Doon na-identify ang bansa. Biro mo yun? Ako, grabe tong part na ito. Napaisip tuloy ako. Napaisip din ba kayo? Pero no, glorious masyado. Biro mo, wala ng sun and moon. Tapos ang glory ng Lord, ang temple, hindi na building. Papasok ka sa glory of God. Siguro, kakaiba yun. Kasi isa city lang to eh. City of Jerusalem.
Iba pa yung nasa paligid niya. Iba pa. Doon pa nakatira ang mga glorified body. Doon nakatira. Tagalog daw si Pastora Tara. Tagalog. Hindi, Ilocano ko eh. Tagalog. Grabe, no? So exciting. Nako, dapat mapunta tayo dyan sa lugar na yan. The only answer is when we are there. Siguro sasabihin natin, tama tayo, tama. Tama tayo, pastor. Sasabihin siguro natin, ano. O may magsasabi, nako, mali tayo pala, pastor. Hindi pala ganun ang meaning nun. Basta't ang mahalaga, nandun tayo. Yun lang ang final answer, no? Wala sigurong, meron kaya nakakaalam na ng sagot nito ngayon. Pero palagi ko wala pa. Kasi nga, vision ni John to, no? Glimpse of the new heaven and new earth. Tapos napunta siya sa new city of Jerusalem, the holy city. Doon nakatira ang bride of Christ. Yan, ha? Doon nakatira ang bride of Christ. Dinescribe niya kung anong meron doon. So doon nakatira, ha, ang church, ang believers. Doon naman sa labas, yung mga, paano kaya yun, ano? Paano kaya yun? Mga nations. Believers. Okay, kahaba tayo. Mag-MP ko na tayo. Iwan na lang natin sa kamay ng Diyos yung hindi natin kaya sagutin. Basta tama si Ken Mart. Super amazing. Exciting. Grabe. Kaya magpaalam na kayo sa mga kamag-anak nyo, mga kaibigan nyo, mga sinungaling. Sabi mo, papaalam na ako sa iyo, ha? Ba't ka nagpapaalam? Kasi sa eternity, iba ang pupuntahan natin, di na tayo magkikita ron. Kaya paalam na kayo. Paalam na kayo, sabihin nyo, paalam na. Ba't ka nagpapaalam sa akin? Kasi nakita ko, nagsinungaling ka na naman eh. O kahit yung mga kasama natin sa church na nagsisinungaling, magpaalam na kayo. Sabihin nyo sa kanila, nako kapatid, goodbye. Bakit ka nag-goodbye? Di ba, dito ka rin naman nag-church? Oo, pero napakinggan ko kasi sa ODD at saka nabasa namin sa Book of Revelation, hindi pala papasok sa langit doon sa Holy City ang mga sinungaling. Kaya, nako, grabe, Anyway, MP ko na tayo. MP ko. Message. Ito ang sinulat ko eh. God will make Himself accessible to all of those who are saved to worship Him before His presence. Nako, sarap siguro ng praise and worship nito. Pero mo mismong presence ng Lord ang iyong papupuntahan. No? Then, ang mga nations, nagsasama-sama mga Pilipino. Siguro, schedule by schedule. Yung siguro ang ibig sabihin nun. Schedule by schedule siguro. Pilipino ngayon. Tapos, maya-maya, Ilocano naman. Ilocano. Mga, naman. Nako, sabi ni Hollister, okay lang daw ang white lies. Siya nagsabi, walang white lies. Basta, wag sinungaling. Sabi ng Bible, no? Pag sinungaling, hindi pala papasok doon. Huwag ka nang mag-white lies, sister. Nagpaalam na. Sister, nagpapaalam ka ba? O tayo ay, ayan, yun ang message sa akin ng Lord dito. Grabe, no? Looking forward. Worshiping Him in His very presence. Wow, ano kayang feeling nun? Nung Sunday lang feeling ko lulutang ako Pero wala pa yun, wala sa katiting yun. Iba yung grabing presence ng Lord. Promise. Ano ang promise? The glory of God will light up His people. The glory of God. Hindi na araw, hindi na natin aabangan ang pagsikat ng araw at paglubog nito. Kasi wala nang paglubog. At wala na yung araw. Grabe. Kinikilabutan ako. Ay, nako. Wow. Yung araw nga, hindi mo matitigan Ano pa kaya ang glory ng Lord? Wow. Command. Eto. Do not do anything that defiles myself, especially lying. Nako. Yun ang command. Huwag nang gagawa ng makaka-defile. Alam niyo, natutunan ko, baka maka-encourage sa inyo. Lagi kong naiisip, si Lord, laging nakatingin.
Si Lord laging nakatingin sa atin. Ha? Para pala hindi mag-isip ng masama, gumawa ng... Isipin mo lagi nakatingin sa si Lord. Ikalawa, yung mga anghel niya. Lagi mong kasama. Biro mo kabarkada mo, anghel. Sarap kabarkada ng mga anghel, no? Kasi isipin mo pa lang, gumawa ng masama, mahihiya ka na, mga anghel pa lang yun. Lalo pa si Lord. Yung mga kabarkada mo, mga anghel, tayo na, mga angels. Kasi hindi man tayo kumakausap sa mga anghel, Pero siguro, no? Grabe sa langit siguro, mga kabarkada natin, mga anghel. Ano? Sir Michael, Sir Gabriel. Sasabihin siguro siya, wag mo nga ako ma-share dyan. Gano'n lang siguro, no? Close ang fellowship natin sa mga angel. Wag mo nga ako ma-share dyan. Siya lang ang share natin dito, si Lord lang. Oh, grabe, ano? Galing. Warning. Ano yung warning? Ito yung warning. No abominable can enter in the new Jerusalem, in the city of God. Walang abomination doon. Lahat ng ayaw ng Diyos, hindi mo na makikita ron. Application. Ito ang application. Sinulat ko, tulad ng kabi ni Ken Mart. I'm amazed of how the new Jerusalem will become my place of worship. It will be my place, our place of worship. Grabe. Salamat, Lord. Salamat po. Pray na po tayo. Lord, salamat. Di po kaya ng utak, ng isip, na arukin to, ano na English ng arukin? To fathom, Lord, the deepness, the awesomeness, the gloriousness of the new Jerusalem, where your people will worship you in spirit and in truth. Lord, oh God Almighty, the only thing we can do is be in awe, to be in amazement, and to honor you in everything. Lord, may you find us, Lord, to be there. May your grace and mercy bring us there, Lord. When it's there, Lord. When the time for us to be there. Lord, looking forward. But for now, allow us to worship you and serve you by faith, Lord, with righteousness in our hearts, with the fear of God in our heart, so that we will not sin against you. Thank you for reminding us that no defile, no abominable, and no liar will be there. So help us, Lord, not to do things, anything that is abominable or that defiles, and help us, Lord, not to lie of any kind. Help us to live in the truth of God every day in our lives. Lord, by grace and through faith in Christ, we are saved. So help us to live by it. Lord, this is the prayer of all of us here in this online daily devotion. We commit to you all things, Lord. We commit to you all things. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go, Lord. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, Lord. The shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. The shepherd of my soul will be my guide. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Oh, God, thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Thank you.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, continue to bless all my online daily devotion partners and friends. Allow them to experience your miracle, your touch, your love, your favor, and your presence. Lord, send your angels to be with us all the days of our lives. Fill us with your presence, Lord, so that we can walk with you as long as we live. God. Thank you, Lord. We commit to you all things. In Jesus' name, Lord. Bless Israel, bless the Philippines, bless Canada, bless Aruba, bless the nations of the world, and especially bless all of our online daily devotion partners and friends. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. Glory be to God. Hallelujah. So mga kapatid, tandaan natin, lagi tayong maging excited. Grabe ho ito, itong lugar na pupuntahan natin. After pa naman to ng millennial reign. Pero makikita na natin si Lord kapag ka nag-rapture na. Pero para masigurado, yun po, lagi niyong iisipin, lagi natin kasama si Lord. Lagi natin kasama. Siya ang ating close companion every day. Not just to protect us from harm, not only to bless us, but most especially to accompany us in this life. Yan. Para iisipin mo pa lang, mahiya ka, di ba? Mahiya kang gumawa ng di tama. Kaya si Lord kasama mo. Ayan. Naisip ko nga, paano kaya pag nagwa-washroom tayo? Andun din kaya si Lord? Sabi ko siguro, sasadyain niyang hindi tayo doon titingnan, ano? Or, siguro mga anghel niya. O tatalikod siya siguro. Ano? Yung ko lang kung anong naiisip ko yung pag nagsha-shower ka. No, sabi ko kanina nagsha-shower ako Lord, kan titingin. Sabi ng Bible we are naked in His sight. Pero nag-request ako sa Kanya. Kako Lord, nakakaya naman. Huwag ka naman titingin. Shower ako anong naisip ko, Pero yun, lang, ganun lang. Pero anyway, paalam na ako. So, paano? Mga kapatid, laging tatandaan. Grabe, the glory of God is where we will be worshiping Him. Okay? So, paano? Babay na muna kami at pakisama kami sa prayer, Yung ating Vacation Bible School, 200 plus. Yung iba't ibang church natin, iba't iba pa yon. Ito, Toronto lang ito. 200 plus. Cornerstone. Yung iba, marami rin sila kung saan. Yung mga churches natin, ang Ottawa, may nakita ako, meron na sa kanila nag-BBBS Think, ilan ba yung Kuya Tony, Ate Mary? Sama niyo po kami sa prayer. 3 hours drive kami mamaya yung totoo, yung totoo, total, lagi naman tayo nagdi-devotion. Yung aking katawan, syempre, nagkakaedad na tayo. Pero excited ako excited. Mga ginagawa ni Lord. Minsan, saka mo na lang nararamdaman na nang pagod ka na, kapag kapahiga ka na, pagpahiga. Pero alam niyo sa langit pala, wala nang kapaguran. Grabe naman, klaseng buhay yun, walang tulog. Ay gagawin natin. Anyway, kahaba lang tayo. Sige, paalam na ako. Bye-bye sa inyo. Thank you very much for sharing, liking, commenting, following, promoting, and praying our online daily devotion. Ako may nagbigay ng 52 stars, so hindi ito madidelete. Hindi madidelete. Yes, thank you po. Thank you sa mga nagbigay. Nako, mapapanood pa to ng mga kung sino-sinong tao. Anyway, good day everyone. Good night, Philippines. If the Lord will tarry, see you again in the next 24 hours. Last chapter na tayo ng Revelation bukas. If not, see you there in the clouds to meet the Lord in the air. And, wow! Woo! So exciting ang ating magiging place of worship in eternity. Woo! So God bless you all po. Ito ang ating MP1 number 488. The glory of the New Jerusalem. God bless you all. We love you with the love of the Lord. Bye-bye.